época em que 30 anos atrás a gente já frequentava. Mula sa panahon ng 30 years ago, nang dumadalo na kami sa bahay ni Cortez, mga sandali na hindi namin naisip noon, di ba, Sales? Na mula sa malit na bahay doon at sana bisitahin ninyo lahat. Dahil marami mga inspirasyon ang lumikha sa bahay na yon nila Cortez. At sa nayon siya ay nanonood sa atin mula sa langit. At nung nagtipon kami doon, nagawa namin ito dahil hindi kami nag-alala upang lutasin ang mga problema ng fazenda at sa lahat ng mga sitwasyon isinasabuhay namin noon, kahit mahihirap o masasaya. Pero nagustuhan namin magtipon upang magawa ang kabutihan sa isa't isa, magmahalan. At dahil dito maging karapat-dapat tanggapin ang presensya ng Diyos sa gitna namin. At siya lamang na maaari mag-lead nitong trabaho. Kaya, ang fact na natanggap kayo nitong invitation na pumunta dito at mag-participate kasama namin sa Mariapolis, kung saan gusto namin kasama ang mga miyembro ng lalaki at babae ng Focolare at kasama ninyo, alamin ang inspirasyon kung saan nagsimula ang Fazenda da Esperança. Marami sa inyo ay may alam na ang Fazenda da Esperança ay may dalawang lugar kung saan nakukuha siya ng inspirasyon. At ito ang Carism ni St. Francis of Assisi at ang Carism ng pagkakaisa ng Focolare Movement. Pagdating ni Father Hans dito sa parokya ng Our Lady of Glory sa barangay ng Pedregulho, ipinasa niya para sa amin at ilang sa mga dating kasama namin ay naririto na yon. Mga bagay na sinasabuhay o isinabuhay na niya at nalaman niya sa pamamagitan ni Chiara at kanyang mga kasama doon pa sa Germany. At ang mga bagay din natanggap niya mula sa kanyang founder at tatay, si Francis. Walang duda na wala pang conscience si Father Hans na mula sa dalawang karism na ito ay lumitaw itong karanasan sinasabuhay natin na yon. Sa pagkalipas ng panahon, kami, sa una, impressed sa pagsasabuhay ng salita na natutunan namin mula kay Chiara Lubick at sa pagiging radical na galing kay St. Francis, ay nabuo, crystallizing kung ano ang Fazenda da Esperança na yon. At pagkatapos, kung ano ang naging Family of Hope na yon. At pagkalipas ng mga araw, maintindihan natin ng mas mabuti pa. Pero sa ngayon, sa meditation na ito, hinanda na mga bagay na isinabuhay na natin noong Sabado at Linggo, naisip naming kunin isang sentence ng Ebanghelyo na nagbibigay ng inspirasyon kay Chiara Lubick at mga unang kasamahan niya na intindihin na bago gumawa ng kahit anong bagay, mahalaga ang mutual love sa pagitan natin. Kaya, nagsimula tayo ng meron 2 araw ng retreat sa Mariapolis at na yon araw makakaroon din tayo ng retreat. Hindi natin mapag-usapan mga practical na bagay. Gusto namin na yon, tayo lang mga responsible ng fazenda, ng mga sectors, mga pabrika, lahat ng tao nagiging parte ng Fazenda da Esperança, ihandog isa pang araw upang itong communion, itong buhay ng pagmamahal na sa gitna natin, na naibubuo na may sakripisyo gaya na nagagawa ninyo na yon, ehersisyo ng pakikinig, at sa aking kalagayan na yon, ehersisyo sa pagsasalita, maaari natin ma-improve itong mutual love na nagbigay ng inspirasyon sa mga unang tao tinawag ng Diyos, gaya ni Chiara at mga unang niyang kasamahan. Lumikha isang trabaho na napanood ninyo sa DVD noong Sabado, di ba? At sa nayon, may malaking sukat. At sa loob nitong malaking sukat ay ang Fazenda da Esperança bilang isang anak naglalakad sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Kaya mahalaga tandaan ang ilang pangyayari. Isa sa kanila gaya ng nakita ninyo sa video o kaya nalaman ninyo sa pamamagitan ng history, noong 1943,
nagawa nila isang tragic na karanasan na mamuhay sa panahon ng digmaan at pagdating ng mga aeroplano, tumutunog ang mga alarma at tumatakbo sila sa isang daanan na pinag-usapan na nila patungo sa mga taguan. Isang bagay lang nadadala nila doon at nararamdaman nila isang bagay lang kinakailangan nila dalhin sa shelter, ang Ebanghelyo. At pag nagbabasa nila itong mga pahina, pagdating ng oras na natuklasan nila na ang Diyos ang tanging ideal na hindi mawawasak na mga bomba, at sa kanilang pagsisikap na ibalik ang pagmamahal, nararamdaman nila na galing sa Diyos, natanto nila na sa mga pahina ng Ebanghelyo na makakasagot lang sila sa kanyang pagmamahal sa paggawa ng kanyang kagustuhan. Kaya naging isang love competition. Hindi meaning na kung paano ko may sasabuhay ang kagustuhan ng Diyos sa isang perpektong paraan. Hanggang sa punto nagtanong sila sa sarili nila, meron ba isang kalooban ng Diyos na makaplease sa Kanya na mas higit? Meron ba isang kagustuhan ng Diyos na kung isabuhay ko siya sa oras na ito at kahit kung bumagsak dito na yon isang bomba na ating shelter at mamamatay tayong lahat, magiging masaya pa rin ng Diyos? Sa pagbukas nila ng Ebanghelyo sa sandali na iyon, nakita nila isang pahina na sinasabi, "At ito ang aking at bagong utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Kaya dahil sa nabasa nila, naintindihan nila na kinakailangan nila gumawa ng pakto sa bawat isa. At tumingin sila sa isa't isa at sinabi, "Ako, si Gabriela, ay handang ibigay ang aking buhay para sa iyo." Tapos sinabi naman ni Natalia kay Kiara, "Handa ako mamamatay para sa iyo." At sinabi to ng bawat isa para sa lahat, "Handa ako mamamatay para sa iyo." At pagkalipas ng mga ilang araw, itong availability nila na isabuhay itong disposition na mamatay para sa bawat isa na hindi naman nangyari sa physical na kamatayan, kundi sa mga malilit na act na gagawa nila sa isa't isa. At minsan nagiging mas mahirap pa kaysa kamatayan mismo. At dahil sa ating relationship, maaari nating pansinin ito sa mga tao na nasa ganitong trabaho na mula na 1, 2, 10 o kaya sa case naming halos 30 years na, di ba? Pagkalipas ng ilang linggo, buwan, makikita na natin ang mga pagkukulang ng iba. Na-impress talaga kami nang dumating kami sa Portugal at nakita namin isang ehemplo ng convivence na mahirap tingnan sa panahon na ito. Na-meet namin ang 3 pare na mamuhay na magkasama na 16 na taon na. Ito ay isang bagay na pangbihira. Father Carlos, Father Martins at isa pa, kalimutan ko pangalan, si Antonio. Nagbibigay sila ng patutuo sa kanilang lugar na maaari silang mabuhay magkasama. Mga pare, at napakasaya nila. Pero hindi nangyayari palagi ang ganito. Nangyayari din sa simbahan ang isang kamalayan na mas malawak na hindi na maaari mabuhay na nag-iisa ang mga pare. At pagdating namin doon sa Portugal, nakita namin itong patutuo nila. At dahil dito, naramdaman namin baka hinanda na ng Diyos ang lupa ni Nadivans para sa pagtatayo ng fazenda doon. Dahil bago magsimula ang fazenda doon, kinakailangan mangyari na nagiging isang realidad ang mutual love, ang pagmamahalan. Balikan na lang natin ang history. Dahil sa ganitong pact na gawa nila, nangyari itong attraction na magtanong pa ang mga iba, bakit sa sitwasyon na ito, masaya pa rin lagi sila? Natutuwa lagi sila, hindi sila na-stress, hindi anguished. At unti-unti natuto sila kung paano isabuhay itong magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At naintindihan nila na nakatago dito sa salitang gaya, isang ugali na kinakailangan nila ipasok sa mga puso nila. At sa nayon, nasa loob din ng mga puso nating lahat dito.
Sa paraan tinitingnan ninyo ako na yon, ito ay isang ugali na magbigay ng buhay. Kaya nakatago dito ang karanasan kung paano natin pwede isabuhay ang karanasan ng reciprocal love sa ibabaw ng lahat. At pagkatapos, napansin din nila na itong klaseng ugali ay nililikha isang presensya at nagsimula nila maranasan ang presensya ni Jesus sa gitna. Pero ayaw ko sana magsalita tungkol kay Jesus sa gitna na yon. Gusto ko sana kasama nyo i-renew itong pact dahil patil sa trabaho natin, may mga sandali na nagagawa din natin ito sa isang pahayag na paraan. Mula nang dumating si Father Hans, sinimulang niyang ipasa itong buhay para sa amin. At marami sa amin nagsimula mamuhay ng ganito, malaman kung paano magmahal. At nagsimula kami sumunod sa landas. Sinunod din ng karamihan sa inyo dito itong landas. Ang ilang sa ibang paraan, at iba naman sa ibang paraan hindi masyado malinaw, pero anong landas ito? Maunang magmahal, hindi hintayin ng iba magmahal, tingnan si Jesus sa bawat isa, o kaya tanggapin ang mga pagkukulang ng iba, magpatawad, makiisa. Lahat ng mga hakbang na ito ay tumulong sa atin realize itong pact na gawa natin. Nakarating kami sa isang ponto sa buhay namin noong 1997, nung nakatira pa si Father Hans sa parokya. Di pa siya nakatira kasama namin sa fazenda, na hinayaan ng Diyos mangyari isang bagyo sa gitna namin. Bukas na noon ang center ng girls, mga 10 years old na siya. Nangyari isang fact na hindi kami nakikipagsundo. Ako, si Father Hans, mga ilang misunderstandings, at nag-shake talaga ang aming karanasan. Ang pagtitiwala na sa gitna namin noon ay nagalaw din. At sa mga sandali na ito, nangyari itong mga crisis na hinayaan ng Diyos. Palaging dumarating ng mga ibang mga kapatid na nagsasabuhay din kasama namin itong karanasan upang makatulong sa amin, gaya ni Father Germano at ilang pa sa kanila. Tapos sa isang sandali, naranasan namin na ako, si Father Hans, sila Lucy at Irasi, mga ilang pang kasamahan namin na kinakailangan namin gumawa ng hakban. Kaya bukod pa sa mga paghihirap namin sa isa't isa, gumawa kami ng hakban na maniwala sa pact na gawa namin. At ibinigay ng Diyos ang grasya sa amin na makapunta sa Italy. At dalawa kami ni Father Hans ay nakapunta sa libingan ni San Francis of Assisi. At sa sandali na yon, meron kami maraming bagay na maaari naming hinging. Pero ang tanging bagay, naramdaman namin kailangan namin hingi sa Diyos sa harapan ng kanyang libingan ay ito lang. Diyos, huwag mong hayaang maputol ang pagmamahal na sa gitna namin. At kahit anong judgment, distrust, mga negatibong pag-iisip, ay maaaring masira ang aming pagkakaisa. Kung di ako nagkamali at mas magali ang memory ni Father Hans, mula 1997 hanggang ngayon, nangyayari isang bagay na masabi ko, nagiging isang malaking grasya. Ibig kong sabihin, mula noon, nararamdaman namin isang grasya na nasa tabi namin. Na tuwing may mga pangyayari na hindi namin maintindihan, tinutulungan kami maalala itong pact na gawa namin. Tapos nagustuhan namin i-renew ito kasama nila Lucy at Irasi, Anderson, Father Cesar, Father Luis. Nakabalik kami doon upang mag-renew nitong pact. At meron kaming dream na i-renew itong pact ulit kasama ninyo na yon. Pero pati isang araw doon mismo sa libingan ni St. Francis, at maaari paliwanag ni Father Hans tungkol ito mamaya. Hindi naman importante ang lugar. Dahil naalala ko nang nasa unang group kami, at kung may gusto magbigay ng tubig sa akin, salamat. Tuyo na kasi ang bigbig ko. Parang si Eupidyo na ako. Malala ko pa, nung nasa unang group pa kami, kasama nila Sergio na nasa Focolare,
doon sa Japan, si Ferdi na nasa Germany. Kasama ng mga unang kasamahan namin, naramdaman namin isang presensya ng Diyos napakalakas, na nagkaroon kami ng lakas upang kalimutang ang aming kinabukasan. At nagawa namin ang decision na hindi na mag-alala tungkol sa amin magiging kinabukasan. Hindi na mag-alala tungkol sa amin mga kinabukasan. Kung mag-asawa kami, tungkol sa aming vocation, o kung ano man ang magagawa namin sa buhay namin. Dahil fascinating talaga ang buhay namin noon. Kasama ng mga una, malalako doon sa chapel sa sentro, nagawa din namin itong pact. Nag-request kami sa Diyos na itong pagkakaisa na nararamdaman namin sa gitna namin ay makakarating sa lahat ng mga lugar, kasama nitong kaligayahan, sa lahat ng mga lugar. Kaya maintindihan ninyo kapag nakikita namin itong hall, ano kaya ang pumapasok sa puso namin, di ba? Kung maisip na itong pact sinusubukan namin isagawa, ay nakarating na sa lahat ng mga lugar kung saan naroroon kayo. At sa pagkalipas ng panahon, naramdaman namin ang necessity na upang maisabuhay itong pact, kailangan namin as usual makatanggap ng pagkain. Kaya itong dahilan kung bakit nag-insist kami lagi na sa mga fazenda, sa mga ninong at ninang, sa mga taga-board of directors, mga responsible, hindi namin maibigay ang idea na kailangan talaga magkaroon muna ng mga meetings bago malutas sa mga problema. Madalas sa mga biyahe namin, pag meron kaming oportunidad na bumibisita sa inyo, tinatanggap namin ang mga problema at paghihirap na nangyayari sa inyo, o kapag nag-email kayo para sa amin, o kaya tumawag, o kapag nangyayari mga relapses, mga difficulties, o kaya sa huli mga crisis, tinatanong namin lagi sa sarili namin at pati sa inyo, kumusta na ang mga meetings ninyo? At ano bang nangyayari? Tumatahimik ang lahat. Hindi kami nakakapag-meeting. O kaya pag nagmi-meeting na sila, nagagawa lang ito upang mabigyan ng solusyon ng mga problema. At mali ito. Kaya ano ba ang intention para sa araw na ito? Sa buong araw, na mangyari sana isang pagbabago, una sa lahat sa kalooban ko, tapos sa inyo din, sa bawat isa sa atin, na ayaw namin magbukas ng mga fazenda. Ayaw namin magbukas ng mga fazenda. Ayaw namin mabawi ang buhay ng bawat isa na dumarating sa fazenda, sa bahay namin. Ayaw namin mabigyan ng solusyon ng problema na kakulangan ng mga ninong sa fazenda. May kulang ba mga ninong sa fazenda ninyo? O kaya maayos ang lahat doon? May kulang ba mga nino o hindi? Kaya ayaw namin mabigyan ng solusyon itong problema. Ayaw namin malutas sa mga financial na problema. May kulang pera ba sa mga fazenda? Ayaw namin malutas ang problema ng lugar. Kita ko na yon ang madre doon sa dulo ng hall. Taga Alta Floresta siya. Galing siya ng Mato Grosso. Ilang oras ang biyahe mo, sister? Mula sa Alta Floresta. Ayaw namin sana i-organize ang lahat doon upang magbukas ng fazenda. Ayaw namin magbukas ng mga fazenda. Gusto kong gawin itong conversion kasama nila Father Hans, Lucy, Raci, kayong lahat. Gusto natin sa una sa lahat, magmahalan. At dahil sa pagmamahal, alagaan natin ang problema ng isang ninong doon. Makakarating kami doon. Okay, sister? Makakarating din kami sa Portugal. Pero bago mangyari ito, kailangan natin gawin itong pact sa atin. At mahirap ipaliwanag tungkol dito. Dahil ang natural na ugali na nasa kalooban natin ay tingnan ang mga personal na crisis, financial, o kaya crisis ng mga tao, at magustuhang ma-solve ang mga ito kaagad. Pero natutunan namin sa mga taon na ito
Na bago mangyari ito, ano ang dapat natin gawin? Ang mutual at pagpapatuloy ng charity sa gitna natin. Kung nagagawa natin ito at malalampasan natin ang tukso na hanapin kaagad isang solution, makakarating kaya ang solusyon dahil napiling natin ang pinakamagandang bahagi at hinahayaan natin siya ang lumikha nitong trabaho at nagdadala nito ay maaring maging buhay sa gitna natin at maibigay ang solusyon na gusto niya. Sa ibang paraan, magsasalita tayo sa kanyang ngalan na may mabubuting kalooban, nagtitipon tayo at nagsasabi sa kanyang ngalan, pero wala siya sa gitna natin. Dahil hindi tayo nagpamahalan. Puno pa tayo ng mga idea na sa tingin ko ang pinakamagandang upang masolve itong sitwasyon at hindi tayo nagmamahalan. At ang mga meetings gaya na nakaroon ng oportunidad na magtipon sa iba't ibang lugar kasama ninyo, nagiging mga meetings na mas gusto naming takasan kaysa magtipon talaga. Naranasan na ninyo ito maraming beses. At alam ninyo, pag wala siya sa gitna natin, ayaw talaga natin magtipon. Kinukulit talaga natin itong sandali ng meeting dahil alam natin na hindi mabuti ang ating relasyon. At una sa lahat, gusto natin masolve ang mga problema at ayaw natin magmahalan. Nangyayari ang isang hakban ng conversion, halimbawa, pag iniwan natin ang lahat, tumakas tayo. Iwanan pati ang mga boys doon. Baka gagawa sila ng kalukuhan. Okay, hayaan ninyo. Sa kanya itong trabaho. Kaya gumawa tayo ng kabutihan sa isa't isa. Makikita tayo. Tumingin tayo sa mata ng isa't isa. Humingi ng patawad. Masabi kung ano ang mga bagay na nasaktan sa atin. O kaya kung nasaktan ko kayo. At sa ganitong mutual na charity, sa pagmamahal na ito, magiging present siya at makakabigay siya ng liwanag na kinakailangan natin. Tuwing beses nagagawa namin ito, dumarating ang sagot. At dumarating ito sa mga paraan hindi namin naisip. Ilang sa inyo, pagkatapos na gumawa nitong karanasan na talikdan ng lahat, pati ang objective solution nitong problema sa atin, kakulangan ng mga ninong, pinansyal, o kaya ano pa, at nagtipon kami. Dumating ang mga sagot sa mga ganitong paraan. Halimbawa, nag-email kayo at nagsabi, Nelson, puno ng fazenda at hindi namin alam kung saan ilagay ang mga ibang boys na dumarating. Hindi ba ganito ang nangyayari? Nelson, na-meet namin isang volunteer dito at hindi naman nanggagaling sa board of directors ang sagot nitong problema. At kahit mula sa mother farm, kayo ang humanap ng solusyon sa inyo dahil nalaman ninyo kung paano maintindihan na ang mutual love na may konsekwensang presensya ni Jesus sa gitna ay hindi lamang sentralisadong sa mother farm. Si Jesus sa gitna at ang mutual love ay hindi pribilehyo o kaya isang realidad may sasabuhay lamang dito. Sa bawat lugar nitong daigdig, may maaari gawin itong karanasan kung saan 2 o 3 ay handa magbigay ng buhay sa iba. Kaya na yon, gusto kong banggitin isang konkretong ponto sa pagbasa ng isang pahina ng Ebanghelyo, ng isang karanasan isinabuhay ni Jesus kasama ng isang babae. At maaari itong maging isang konkretong panukala para sa atin, para sa pagsasabuhay sa araw na ito, sa gitna natin. Ang pact na gusto kong i-renew sa inyo na yon, na bago mangyari kahit anong bagay, magbukas ng fazenda, masolve ang ating mga problema, eu gusto kong gawin itong karanasan na babasahin ko sa inyo at naging ebanghelyo ito sa Mass noong October 6. Tinanong ko sa sarili ko, isang parte ito ng Ebanghelyo kung saan nagbigay si Jesus ng patotoo, personally, kung paano isabuhay itong mutual love. Sa panahon na yun, pumasok si Jesus sa isang nayon at isang babae na kapangalan si Marta ay tinanggap siya sa kanyang tahanan. Ang kapatid niya si Maria ay naupo na may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa daming paghahanda
Kaya lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa. Manda que ela me venha ajudar. Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Marta, Marta, Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abalang sa maraming bagay. Ngunit iisa lang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Uma das coisas que o Frei lá em casa também Isa sa mga bagay na está me ajudando tumutulong sa akin doon sa bahay, kasama nila Father Hans, ay itong karanasan na entre aspas mawalang ng oras, de sentar e fazer nada. makaupo, Porque você não at vai walang ficar sentado ginagawa. na mesa do almoço, do café. Dahil hindi ka naman nananatili sa mesa during breakfast o mga meals ng nag-iit, pero minsan, nasa mesa pa kami ni Father Hans Eu ficava sentado at na nagsimula kami makipag-usap ng matagal, parang wala kaming ginagawa mesa, conversa, e parece que não tem nada para fazer. at nagiging sobrang agitated ako. Ficava tão agitado. At hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Vou dizer, eu fico ainda. At kagustuhan ko talaga tumayo. Dahil para sa akin, pagkatapos kumain, makipag-usap na kami. Tapos dadalhin ni João Pina ang mga pingan sa kusina. Aí o João Pina leva as coisas para a cozinha, At magsimula kami makipag-usap. Tapos na kami kumain. E terminamos de comer, né? E At maalala ko, aí meron ako isang sulat dapat kong gawin at padala ko sana bukas. tem que mandar amanhã. Oops, kailangan kong tumawag. Rapaz, eu tenho que fazer aquele telefonema. At ito ang nasa isip ko habang nagsasalita si Father Hans. Sabe? E o Frei tá falando. O kaya habang nagsasalita si Father Cesar. O Padre At si César João tá Pina falando. naman, masasabi ko sa inyo, itong usapan na ibigay ang Esse buhay, negócio de dar a vida. hindi talaga madali. Hindi madali. Não é fácil, não. Kagaya ng sinasabi minsan ni Lucy, manatili doon nakaupo sa isang mahabang panahon, nakikinig sa iba, Né? E deixar ele quadradinho. wow. Né? At talikdan ng pag-iisip na, Negociar. may isang boy gusto makipag-usap ka sa akin na nasa labas naghihintay. Di ba maganda ito? Mahalin itong boy nasa labas naghihintay sa akin upang makipag-usap, di ba? Esperando para Kaya, conversar. nagiging isang malaking tulong sa akin ito. Ang buhay sa isang komunidad ay nakokorekt sa atin. Ela vai corrigindo Nag- a gente. Ela vai Nagmamasala sa atin ng mga bagay na mas mahalaga, mais essencial. na mas mabuti na bahagi na dapat kong piliin. Deveria escolher. Kaya ano nangyayari? Itong exercise ay possible, minsan hindi, Ora, at tinutulungan kami ni Father Hans maintindihan na sempre também nabubuo ang buhay sa dalawang realidad na ito, realidad ni Marta at ni Maria. Marta e de Maria. Kung wala ito, itong charism na O carisma inintroduce ni Father Hans regarding sa paggawa ng mga bagay at lahat ng mga tao na nandito na yon nós não somos pessoas ay mga tao na magsasagawa, que estão mga aqui, konkretong são pessoas tao que na realizam, gumagawa ng mga bagay, concretas, nagsasagawa. fazem, que executam. Hindi rin pwede manatili nakaupo lamang dahil pagdating ng oras kailangan kumain. O João Pina não se Kundi maisip ni João Pina tungkol sa amin doon at nagagawa niya ito ng mabuti, pati si Friar Aloysio. né? Comigo Ngayon si Maday din, hindi magiging handa ang pagkain sa tamang oras. Kailangan maghanda nito. A questão é Ang question ay, ang ugali sa aking puso na mawalang ng oras para sa mga bagay na mas mahalaga. de, entre aspas, perder tempo Ibig kong sabihin, kailangan kong ma-meet sila Father Hans, Father Cesar, si João, sila Mada at Evilásio. Lahat sila na nakatira kasama ko. Sana yon din si Alexandre, né? Agora o si Alexandre, Sidney, né? upang makita kami. pra Makaroon ng mabuting pagnanais sa isa't isa. Tingnan ang iba, makinig sa kanila. tá, Halimbawa, may TV kami doon sa taas, di ba? At meron akong difficulty na panoorin ito. Tapos naisip ko, bakit hindi ka nananatili doon? Manood ka na lang kasama nila. Mawalang ng oras. Siyempre, perder tempo. may ibang mga points dito, kahit TV o kaya internet. Tem outras coisas, né? Tanto a televisão como a internet Makukuhat at ito ay isang tanong
Kahapon, nakatanggap ako ng email mula sa inyo dahil nag-alala siya sa mga ninong responsible na nananatili ng ilang oras sa internet. At ito ay isang kasamaan ng panahon na ito at maranasan natin itong mga crisis. Ang pagkaakit na ibinigay ng internet at tinatanggal niya tayo sa mga bagay na mahalaga na ang meeting sa atin. Kung mapalitan ng internet ang mga meetings na ito, makakaroon sana tayong presensya ng Diyos via internet. Pero impossible dahil ang isang bata ay hindi pinanganak sa pamamagitan ng internet. Kaya hindi rin manganak si Jesus sa gitna via internet. Kinakailangan natin makita sa isa't isa. At sa ganitong punto, nakatanggap din ako ng malaking tulong dahil kami ni Father Cesar sa bahay namin, kaming dalawa ang may task ng ganito. Kami ang may alam kung paano gamitin ang mga ito. Nagtatrabaho kami sa pamamagitan nito at sinusubukan namin gawin ito na maayos, sagutin ang mga emails ninyo at maraming bagay nangyayari sa pamamagitan nito. Pero sa bahay, nagsimula kami magkukorekt sa isa't isa sa amin. At ina-apply namin isang batas na gamitin ito 1 oras lang sa isang araw dahil maraming emails. At kung pinag-usapan ang mga ito na may si Jesus sa gitna, nakabase sa mutual love, nagwo-work, nararanasan ko ito. Nangyayari man minsan na hindi kinakailangan buksan ang internet. Malampasan ko isang araw na hindi ako gumamit ng internet at pangbihirang bagay ito. Palampasan isang araw. Minsan dahil sa mga meetings na ganito, pero alam namin ang responsibilidad na ito. Dahil kami bilang center nitong trabaho, kinakailangan namin tanggapin ang mga requests pinapadala ninyo sa amin. Pero nakayanan namin ma-establish mga goals dahil sa ano? Dahil sa charity sa gitna namin, ang pagmamahal sa gitna namin. Kaya ang salita na gusto kong dapat ibahagi sa lahat o gusto namin ipaalam sa inyo na yon. At marami sa inyo na nakapunta dito sa unang pagkakataon. Gusto namin gawin itong pact sa bawat isa sa inyo na bago magbukas ng isang fazenda, bago pa naman sa Fazenda da Esperança, bago sa buhay ko, aking vocation, bago sa lahat, sa anuman mga pangyayari, bago pa sa bawat sitwasyon na nasa loob ko, gusto kong isabuhay ang mutual love sa gitna natin. Sapat na ito. At pagkatapos nito, bilang consequence nitong inner attitude, magagawa namin mga meeting sa linggo na ito, naisip na namin ang mga meeting sa bawat regional superior, mga ilang nag-request mag-usap sa amin, makipag-usap tayo, kumain tayo, pasyal tayo, mag-solve tayo ng mga problema, gawin natin ang lahat, kasama nitong unang choice sa gitna natin. Okay ba ito sa inyo? Kaya upang maisabuhay kaya ito, meron kaming ugali lagi na pagkatapos ng isang meditation, isang topic, humingi sa isang tao na pumunta dito sa harapan upang magawa na ang kanyang sharing. Mabuti sana kung itong sharing ay ang pagbubukas ng iyong puso, iyong kaluluwa. Sa pagnanais, ibigay kung ano man nararamdaman mo. Hindi kung anong naintindihan ko tungkol sa mga bagay sinabi ni Nelson. Hindi rin kung ano sa tingin ko ang kinakailangan gawin sa fazenda. Kundi kung ano talagang nararamdaman ko. Dahil iba-iba tayo. Ang mga tao may konting panahon lamang bilang miyembro dito sa trabaho na ito, o kung sino medyo matagal na dito, mga ilang taon na, naipasok tayo lahat dito sa tubig na ito. Itong buhay sa fazenda, na gustong isabuhay din itong charity, itong ugali na magbigay ng attention, na hindi mag-alala tungkol sa mga bagay na masasabi ninyo, manatili na may empty na puso at isipan, itong ugali ni Maria na nakatingin sa kanya na may parang walang ginagawa, ito ang gusto namin maranasan. Kaya kung sino ang pupunta, ay magsasalita kasama nitong attitude, gaya na nagawa ko dito na yon. At kung paano sinasabuhay ito sa inyong mga personal na buhay, sa fazenda, sa komunidad kung saan ka nabubuhay, at dahil dito, halos lahat ay nakapasok. Kung sino nakatira sa fazenda o hindi, hindi naman importante ito. Sa punto ito, lahat tayo nagiging isa, di ba? Dahil sa level ng personal na karanasan, hindi kailangan makapagsalita ng maayos at hindi naman kailangan magsalita ng Portuguese.
Lahat tayo nakakaisa sa personal na karanasan. Nasa inyo na ang inyong personal na karanasan. Pag nagsimula ng rational at magustuhan ipaliwanag ang lahat, magiging malabo na. Pero nagiging kapatid tayo at wala nang kakaiba kung sino ang pari, layman, mag-asawa, consecrated. Salamat sa Diyos, nasa isang level lang tayo.